Magandang araw, binilan nga pala ako ni madam ng paanang manok at balunan. Tara samahan niyo akong lutuin ito. Taong 2023, nangarap ako na maging maganda ang buhay namin. Magkaroon ng sariling bahay, hindi malaki, hindi maliit. Sakto lang na pwedeng tira namin ang pamilya ko at pwedeng lagyan ng memories na hindi namin makakalimutan habang buhay. Hindi ko hangad na yumaman. Ang hangad ko lang magkaroon ng magandang tirahan, hindi nangungupahan, hindi pinapaalis. Basta magkaroon lang ng magandang bahay ang pamilya ko. May konting pagkain, may napagsasaluhan. Ganun lang kasimple ang aking pangarap. Hindi ko matutupad yun kung hindi ko isusugal yung sarili ko sa magandang trabaho. At yun ang pag-a-abroad. Sinubukan ko mag-abroad para sa pamilya ko. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit nakakalungkot. Pero para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat. Halos 1 taon na nga pala ako dito. Matagal na rin. Matagal na rin ako hindi nakapag-vlog. Matagal na rin ako hindi nakakapag-share sa inyo. Gawa ng medyo nahirapan ako sa trabaho ko. At dahil medyo nahirapan ako sa trabaho ko, kaya nag-decide ako na itigil mo ng pag-vlog ko. Pero ngayon, gusto kong bumalik sa pag-vlog. Gusto ko ulit subukan. Marami akong ikwento sa inyo. Marami akong i-share sa inyo tungkol sa mga nangyari sa akin sa buhay ko dito sa Saudi Arabia. Merong masaya, merong malungkot. Di ba nakaka-excite? Sana naman sundan niyo lahat ng mga vlog ko. Ako nga lang pala dito sa bahay ng amo ko. Lahat sila pumasok sa trabaho. Kada umaga ako lang naiiwan. Pagdating ng alas 11 ng tanghali, bumabalik na silang lahat kasi yung iba nag-aaral sa school. Ang amo ko nagtuturo sa school. Kaya ako lang sa umaga dito. Masaya naman pag ako lang mag-isa. Nagagawa ko lahat. Naaayos ko ang trabaho ko. Walang istorbo, walang magulo. Mas masarap ang trabaho kapag ikaw lang. Walang istorbo. I mean, yung bang walang nag-uutos sa'yo ng pasing-sing na utos, ganun. Minsan kasi nakakainis yung ganun eh. Yung hindi mo patapos yung ibang trabaho mo, may nag-uutos na. At least ito, ikaw lang gagawa ng trabaho mo. Ikaw lang din ang gagawa kung anong oras mo tatapusin. Diba? Mas masarap yung ganung trabaho. So yun na nga, tapos ang trabaho ko. At sinisimulan ko na rin lutuin yung binili sa akin ni madam na paanang manok at balunan. Sobrang saya ko na binilan ako ni madam ng balunan at paanang manok. Kasi ang tagal ko na rin hindi nakakain ito. Namimiss ko na rin to. Kahit sino, mamimiss to. Kasi bihira ka lang makakain ito. Hindi kumakain ng mga amo dito ng ganito pagkain. Nagulat nga sila kasi kumakain tayo ng ganito. Healthy pa daw to. Sabi ko naman, oo, okay naman, healthy naman siya. Di naman kami nagkakasakit. Sa totoo nga, natatanggal pa yung mga sakit sa katawan namin ito eh. Diba? Sobrang paborito ko talaga ang panang manok. Ano na kapag malambot ang pagkaluto ng panang manok. Diba, ang sarap nun? Tapos lagyan mo ng sili, sobrang sarap nun. Solid. Mapapailang extra rice ka talaga. Siguro ganun na nga talaga tayong Pilipino. Gusto natin yung manghang, malat-alat, matamis, yung ganung pagkain, at saka yung paanang manok. Sa ating mga Pilipino, walang sayang, no? Kahit atay pa yan, paanang manok, bituka, diba? Pero dito sa abroad, naku, ayaw nila ng pakpak. Tatanggalin mo yung pinakadulo ng pakpak. Paborito ko kaya yun. Kahit paanang manok. Liver, ayaw din nila. Bihira lang sila makakain nun. Mas gusto nila yung liver ng tupa. Yung pagkain talaga nila dito. Pero ako, naku, pasalamat na lang talaga ako napunta ako dito sa mabait kong amo. Yung mga hindi nila kinakain, binibili nila para sa akin. Katulad nga nitong paanang manok, binibilhan nila ako. Pati isda, binibilhan din nila ako. Binibigay nila sa akin. Kasi nga hindi naman ako madiman na katulong. Kung ano lang yung nakalagay dyan sa plato, yun lang din ang kakainin ko. Kung anong binigay nila sa akin, yun lang din ang kakainin ko, ngunguyain ko. Kasi nga mahirap maging madiman. Diba? Makontento tayo sa kung anong meron tayo, kung anong natatanggap natin. Huwag tayo masyadong madiman kasi hindi naman pare-parehas ang takbo ng tao. Kaya dapat makontento lang talaga tayo. Para kung nakikita man nila kayo na ay parang mali na ata na sinusunod nila yung nakahiligan natin. So pagbigyan naman natin yung katulong natin, yung kahiligan nila ay maibigay din natin, 'di ba? Imagine niyo, hindi ko kinuwento sa amo ko na kumakain tayo ng paanang manok. Nagulat na lang ako, binilhan ako ng atay ng manok, balunan, paanang manok. Hindi ko naman kinuwento. Siguro dahil nga curious sila kung ano yung mga nakahiligan natin kainin. Pinanood siguro nila sa YouTube, ganyan, inalam nila. Para naman kahit papaano, hindi ako mahirapan na sinusunod ko yung nakahiligan nila. Sulit. Manamis na mais na manghang, maalat. Diyos ko. Sa mga lasanggero dyan ako, malamang. Itong gusto nilang pulutan. Sarap. Kung natutuwa ka sa amo ko, mas natutuwa ako sa kanila. Kasi hindi ko naman hiniling sa kanila na bilhan ako ng paanong manok. Bilhan ng atay ng manok. Kusa nilang binibigay. Hindi rin naman kasi talaga ako nanghihingi sa kanila. Kapag may gusto akong bilhin, may gusto akong kainin, ako ang gumagastos. Sarili kong pera. Hindi ko sila inaasahan na bigyan nila ako. Oo, nasa kontrata yun na kailangan pakainin nila tayo. Pinapakain naman nila ako. 3 beses pa nga sa isang araw eh. Ilang beses pa nga ako nagmimerienda. Ganito kabait yung amo ko. Hindi nila ako pinaghihipitan pagdating sa pagkain. Sabi nga ng amo ko, kung ano daw meron sa ref nila, kainin ko daw. Kung anong kinakain nila, kainin ko rin daw. Same daw, sabi ng amo kong lalaki. Medyo natuwa ako dun kasi bibihira ka lang makakita ng ganitong amo. Sobrang blessed na blessed talaga ako. Siguro kasi maganda rin naman pinapakita ko sa kanila. Hindi naman ako sumusungit, hindi naman ako sumisimangot sa kanila, at hindi nga ako madiman na tao. Kung ano lang nandyan sa plato, yun lang ang kakainin ko. Basta importante, magkaroon ng laman ang tiyan ko.
Ganun siguro talaga. Kailangan nating matutong makontento. Huwag tayong abusado. Yung iba kasi dyan, kahit naman nakakakain, gusto pa masarap na pagkain. 'Di ba? Huwag naman sana tayong ganun. Dapat tayo, marunong tayong makontento at magpasalamat na meron tayong kinakain. Hindi tayo ginugutom ng amo natin. Kung binigyan ka ng alot na pagkain, pasalamat ka na lang. Kung binigyan ka ng pagkain na matabang, pasalamat ka na lang. Kung binigyan ka ng pagkain na konti, magpasalamat ka na lang. Kasi kahit maalat, matabang, konti, naalala ka pa rin bigyan. Di ba nga, maliit man o malaki, dapat marunong ka magpasalamat. Kasi hindi lahat ng tao swerte, hindi lahat ng tao nakakakain. At least ikaw, maalat man, matabang, kung anong meron kang pagkain, nakakakain ka, binibigyan ka. Hindi tulad ng iba, walang kinakain. Natutulog na lang ng walang kain. Umiiyak sa sulok kasi wala silang kain. Diba? Dapat tayo mga Pilipino, matuto tayo magpasalamat sa mga natatanggap natin. Lalo na sa itaas, huwag na huwag tayo makakalimot sa Kanya. Dahil siya ang nagbibigay biyaya sa ating lahat. Sana may natutunan kayo sa vlog ko. At maglalambing na rin ako. Follow nyo naman ako sa aking Facebook at TikTok, YouTube. At mag-comment na rin kayo. Baka meron kayong gustong sabihin. Baka gusto nyo ko i-bash, pwede naman. Hindi naman siguro masama. Yun lang, sana may natutunan kayo sa vlog ko ngayon. Maraming salamat, paalam.